Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa desisyon ng Supreme Court na declaring unconstitutional yung impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. Ito, sa post ni Teo Moreno, sinamarize niya yung mga statements ng mga kumukontra sa desisyon ng Supreme Court. Isa na ito si Senator Kiko Pangilinan. Ito, basahin ko yung statement ni Senator Kiko as posted by Teo Moreno. Pardon my language. Yun, humingi siya kagad ng pasensya dahil medyo mabigat, parang maanghang na salita. Ang ginamit niya, pardon my language, and with all due respect to the Supreme Court, of course. Pero sa usapin ng impeachment proceedings, kinapon. Yun na, kinapon. Kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang House of Representatives at ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado at HOR sa Supreme Court. Hindi ito tama. Okay, so doon ako na curious sa kinapon o pinusasan ng Supreme Court ang mga senador at ang mga kongresista. O, anong masasabi nyo doon? Okay. Ako, ganito. So, maraming mga umaalma. Isa na yan. Sa mga senador, maliban kay Senator Kiko Pangilinan, yon, mga dilawan. Pangilinan, Bam Aquino, at saka Risa Hontiveros. Yun, nagkaisa na sila. Nandiyan din si Senator Soto, yung legal luminary na sinasabi niya. Parang may nabasa rin akong post si Senator Rapi Tulfo. Parang sinasabi niya nga, kami lang dapat ang masunod pagdating sa impeachment. Dapat ituloy. So, 5 sila. Meron pa bang mga senador na So, dito sa 5, understandable itong 4, Hontiveros, Aquino, Soto, Tulfo, mga hindi abogado. Sige na lang, pagbigyan na lang natin. Si Senator Kiko Pangilinan, abogado pa naman, di ba? Tapos, siya pa ng mga abogado, to me, ang expectation ko is mas malawak ang pangunawa niya. Kaya lang siya pa ang nagbitaw ng napakabigat na salita sa mga maestrado ng Korte Suprema. Kinapon nyo kami, pinusasan nyo kami. Baka, ito to kung anong, pag marinig ito ng mga kagalang-galang na hurado ng Korte Suprema, ito daw, kung ako ang member ng Supreme Court, yung bumuto ng unanimous, medyo masama ang dating yung sa akin, yung paratangan ako, bumoto ng unconstitutional, yung kinapun ko ang mga Anyway, that's part of democracy, kanya-kanyang pahayag ng nakikita ko itong tatlo, nagkaisa na, mga dilawan. Bakit gustong-gusto nilang matuloy ang impeachment? Kasi nakikita ko, magiging number 1 balakid sa ambisyon nila sa 2028 nga magpaupo ng isang dilawan sa Malacanang. So it's either Risa, it's either BP Leni, whatever. Basta gusto nilang isang kakamping, dilawan ang aakyat sa Malacanang, upo. Huwag lang itong si Sara. Kaya, at all cost, dapat matanggal nila sa landas nila si VP Sara. Kaya gusto. Okay. Pinagbabawalan ba sila ng Supreme Court? Hindi naman.
Kinakapon ba? Ituloy nyo pa rin ang impeachment, sabi ng Supreme Court. Mag-file na lang ulit kayo. Very simple naman para sa akin. Hindi ako abogado. Kailang, ganun lang. Hindi nasunod ng mga kongresista yung nakalagay sa konstitusyon na sa isang taon, dapat isang impeachment complaint lang ang allowed. Mayroong tatlo eh. Pinatulog nila yung tatlo. That was December last year. Biglang may pang-apat ngayong Pebrero. O di ba klaro na kahit hindi ka abogado, yung ordinaryong tao lang, madaling intindihan na parang nasobrahan nila. So ako, bilang isang mamamayan, natutuwa ako sa desisyon ng Korte Suprema, yung rule of law tapos due process. Hindi nasunod yung konstitusyon. Tama lang para sa akin ang ginawa ng Korte Suprema. Wala silang pinapanigan. Ang kanila lang is rule of law and due process. So, malinaw sa desisyon na pwedeng mag-file ulit sila next year after yung 1 year bar rule. So, hindi, in a way, hindi, nadili lang. Kaya ang lesson learned dito, sa mga kagalang-galang na members ng House of Representatives, galingan nyo, sundin nyo ang proseso next year. May nabasa akong ng isang Supreme Court Associate Justice. Asan ito? Ito. yung ginawa ng ito. Sa News 5 na po, si Senator Tulfo Erwin, sabi niya, the Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, sinasabi niya na dapat ituloy ang trial. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat pa rin matuloy ang impeach trial laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Tulfo, malinaw sa konstitusyon. Sige, ituloy nyo kung gusto nyo. Kailang nagbigay na ng babala si Senator Subiri sa mga kapwa niya senador na gustong ituloy. We might be courting. Inaanyayahan natin ng contempt order sa Supreme Court. Gusto ba natin yon? Sabi ng senador. Or, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So, ganun lang. Kasimple. Anyway, pabayaan na lang natin sila na magsabi ng ganyan. Pagdating sa botohan, kasi sabi ni Senator Jingo Estrada, bobotohan nila yan. Lilima lang sila. Itong 19, medyo tahimik. Ang iba na gano'n talo pa rin sila. So, majority rules. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni si Angkol ang matagaan og yero, patok na siya karon. Ayo. Nakatok ra gyud ko sa akong payag nakagbabalik. So nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba hindi na nagpunta mo. Kapan ba? Kom, isan gusto na wala. Salamat. Oh, bumanat sa balay.
makita gid nimo nga nahuman na. Sa balay. O karon ko human na gyud ang balay nga kuan unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero o plainsten pako. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ra gyud ang akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak. nakigloon lang sila sa ako. Og imo na siyang gitabangan Ug aron lang makabalay. ako silang gitabangan nga aron makabalay. So salamat kay sa Ginoo nga nakabalay